Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa Filipino-Chinese community ngayong pagdiriwang ng Chinese New Year. Pangulong Marcos dadalo ngayong araw sa itinuturing na pinakamalaking job fair event sa bansa na CareerCon 2025. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino-Chinese community sa pagdiriwang ng kanilang bagong taon ngayong araw. Sa mensahe ng punong ekutibo ay ipinahayag nito na ang okasyon ay isang maningning na habi ng magandang kulturang sumisimbolo sa hindi matitinag na diwa ng pagtsatsaga. Ang pagdiriwang ng bagong taon, sabi ng Pangulo, ay makapagbibigay ng inspirasyon upang maipursige hindi lamang ang personal na minimiting ambisyon, kundi lalo tigit sa lahat ay sa nakararami. Magsilbi rin siya ng paalala, sabi ng Pangulo, ang okasyon ngayong araw na ang bawat hamon na kinakaharap ay pagkakataon para sa ikabubuti at oportunidad para makamit ang ninanais na maabot. Kasabay ng pagharap sa bagong taon, dagdag ng Pangulo, ay ang pag-alab sa commitment para sa bagong Pilipinas na kasing kahulugan para sa bagong simula at mas mapalalim pa ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Tiwala din ng Chief Executive na ngayong Year of the Snake ay makakamit ang gabay para sa kailangang karunungan upang harapin ang buhay ng may kagandahang loob. Samantala, ay dadalo naman si Pangulong Marcos ngayong araw sa itinuturing na pinakamalaking career event sa bansa na CareerCon 2025 at gaganapin sa SMX Convention Center. Alas 11 ng umaga, inaasahan ng Chief Executive sa nabanggit na job fair na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho na nasa kategoryang entry level hanggang sa senior positions. Lalahok sa CareerCon 2025 ang may 150 employers mula sa major enterprises habang aabot sa may 8,525 na mga job vacancies ang maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa may 17,000 mga job seekers naman sa kabilang banda ang inaasahang lalahok sa nasabing Career Congress. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.